Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na development mula sa South Korea, at kung bakit biglang lumalim ang interes ng Pilipinas sa KF-21 Boramae Block 2, ang susunod na henerasyong fighter jet ng Korea Aerospace Industries o KAI. Ayon sa isang Korean defense analyst na kilala sa pangalang Hwarang mula sa K-Defense Insight, may malaking pagbabago sa development timeline ng KF-21 Block 2. Dati, target itong matapos sa 2028, pero ngayon, maaari na raw itong maging available for export by 2026, 2 taon na mas maaga kaysa sa orihinal na plano. At ayon kay Hwarang, ito raw ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamaagang bansa na nakikipag-usap tungkol sa Block 2 variant ng Boramae. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang KF-21 Boramae ay isang 4.5 generation multirole fighter jet na dinevelop ng South Korea sa tulong ng Indonesia. Ito ang inaasahang magiging backbone ng Korean Air Force sa susunod na mga dekada, at posibleng maging export bestseller sa Asia. Ang unang batch ng Block 1 KF-21 ay more focused sa air-to-air combat, ibig sabihin, panglabang panghimpapawid muna. Ngunit ang Block 2, na siyang topic ng ating analysis ngayon, ay inaasahang magkakaroon na ng full multirole capability, meaning, kaya na nitong magsagawa ng air-to-ground at air-to-surface strikes, tulad ng mga modernong F-16V o Rafale. Ang dahilan kung bakit bumilis ang development ng Boramae Block 2 ay isang bagong approach na tinatawag na serial integration. Ayon kay Hwarang, sa halip na hintayin munang matapos ang lahat ng integration ng mga sandata bago mag-mass production, pinili ng KAI na gawin ito in phases. Ibig sabihin, maglalabas sila ng early versions ng Block 2 na may partial A2G o air-to-ground capabilities, at saka na lang isusunod ang iba pang armas at software upgrades habang ginagamit na ng mga early customers ang eroplano. Sa ganitong paraan, hindi kailangang maghintay ng 2028 ang mga bansa tulad ng Pilipinas para makakuha ng multirole version ng KF-21. Ang unang plano ng KAI ay tapusin ang integration ng 10 o higit pang air-to-ground at air-to-surface weapons pagsapit ng late 2028. Kasama rito ang mga precision-guided bombs, anti-ship missiles, at iba pang smart munitions. Pero dahil sa lumalaking interes mula sa mga bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas, napilitan ang KAI na i-restructure ang kanilang development timeline. Bakit nagmamadali ang KAI? Simple lang, export demand. Habang papalapit ang 2030s, mas marami ng bansa ang naghahanap ng affordable pero modernong fighter jet na kayang lumaban sa parehong air-to-air at air-to-ground missions. At dahil sobrang mahal ng mga Western jets tulad ng F-35 at Rafale, lumalakas ang posisyon ng KF-21 Boramae bilang affordable 5th-gen alternative na may 4.5 gitling GEN design. Kaya, ayon kay Hwarang, ang desisyon ng KAI na pabilisin ang Block 2 program hanggang mid-2027 at magsimula ng serial integration ay isang strategic move para makapitalize ang export market habang maaga pa. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Ito na ang pinaka-interesting na parte. Ang Pilipinas ay kasalukuyang gumagamit ng FA-50 Fighting Eagle na galing din sa KAI. At dahil successful ang partnership na yun, natural lang na maging prime candidate ang Pilipinas para sa susunod na KAI fighter, ang KF-21 Boramae. Ngayon, kung totoo ang sinasabi ni Hwarang na by 2026 ay ready na for export ang Block 2 with limited multirole capabilities, ibig sabihin, pwedeng makipagkontrata ang Pilipinas as early as next year. Sa ganitong senaryo, makakakuha ang Philippine Air Force ng multirole jet years earlier than expected, at mas mabilis na mapapalitan o madadagdagan ang existing FA-50 fleet. Una, commonality. Dahil parehong galing sa KAI ang FA-50 at KF-21, magiging madali ang training, maintenance, at logistics transition. Hindi kailangang mag-adjust ng husto ang mga ground crew at piloto. Pangalawa, mas mabilis ang delivery.
Kung totoo nga na by 2026 ay may export-ready version na, pwedeng mauna ang Pilipinas sa listahan ng mga early adopters. At pangatlo, mas advanced capability. Ang Block 2 ay inaasahang magkakaroon ng internal AESA radar upgrades, improved electronic warfare systems, at expanded weapon compatibility, tulad ng JDAM, SDB, anti-ship missiles, at iba pa. Kung makuha ng Pilipinas ang KF-21 Block 2, magiging malaking pagbabago ito sa balanse ng air power sa Southeast Asia. Kasalukuyan, ang mga kalapit bansa tulad ng Indonesia, Thailand, at Malaysia ay naghahanap din ng bagong fighter jets. Ang Indonesia nga ay co-developer ng KF-21, ngunit naantala ang kanilang participation dahil sa budget issues. Kung ma-finalize ng Pilipinas ang deal ahead of others, posibleng tayo ang maging unang foreign operator ng KF-21, na magbibigay sa ating Air Force ng significant technological edge sa rehiyon. Bukod pa sa technology, malaking factor din ang reliability ng KAI bilang defense partner. Proven na sa Pilipinas ang KAI sa FA-50 program, mabilis ang delivery, madali ang maintenance, at may magandang after-sales support. Kung ma-replicate ng KAI ang ganitong model sa KF-21, magiging madali para sa AFP na mapanatili ang operational readiness ng fleet kahit sa mahabang panahon. At dahil modular ang design ng Boracay, madali itong i-upgrade sa future variants tulad ng Block 3 na posibleng may stealth enhancements at mas advanced avionics. Kung iisipin, hindi bago ang konsepto ng serial integration, pero bihira itong gamitin sa ganitong high-profile fighter program. Karaniwan, ang mga manufacturer ay naghihintay muna na ma-integrate lahat ng weapon systems bago mag-export. Pero sa kaso ng KAI, nilalaban nila ang oras at kompetisyon. Ang ginagawa nila ay parang rolling release ng software, ilalabas muna ang core system, tapos isusunod ang mga upgrades habang operational na ang aircraft. Sa ganitong setup, parehong panalo ang KAI at mga early buyer. Nakakatanggap na agad ng modern jet ang mga customer, habang tuloy-tuloy pa rin ang pagdevelop ng mas advanced systems. Kung papasok ang Pilipinas sa deal, maaaring maging transition period ito para sa Air Force. Habang ginagamit pa rin ang FA-50 para sa light combat at training roles, maaari nang magsimula ng pilot conversion training para sa KF-21. By the time na fully integrated na ang lahat ng A2G weapons sa 2027-2028, operational na agad ang Philippine Boracay Squadron, isang malaking hakbang tungo sa mas modernong air defense capability. At kung susundan ito ng missile integration projects tulad ng Korean Changwon-2 SAM o posibleng joint munitions development, lalong lalakas ang bilateral defense ties ng dalawang bansa. Ayon kay Huarang, hindi aksidente ang pag-advance ng Block 2 schedule, ito ay deliberate move ng KAI para tugunan ang lumalakas na interest ng mga bansa tulad ng Pilipinas. Ang mensahe dito ay malinaw, ayaw ng Korea na maiwan sa export race laban sa mga bansang gaya ng France, US, at China. At para sa Pilipinas, ito ay rare opportunity, makakuha ng advanced multirole jets na hindi kasing mahal ng Western 5th Gen fighters, pero may comparable performance at potential for upgrades. Kung magiging matalino ang pamahalaan sa negosasyon, posibleng ang Pilipinas ang unang bansa sa mundo na mag-operate ng KF-21 Boracay Block 2. Isang simbolo na handa na tayong pumasok sa bagong yugto ng air power modernization, kung saan hindi na tayo basta sumasabay, kundi kasama na sa mga unang nakakatanggap ng cutting-edge technology. Ang bilis ng Korea sa pag-adjust ng kanilang KF-21 program ay patunay na handa silang makipagsabayan sa global defense market. At kung makapasok dito ang Pilipinas, posibleng ito na ang simula ng bagong era para sa Philippine Air Force, mula FA-50 patungo sa tunay na multirole capability na magbibigay ng panibagong lakas sa ating pambansang depensa.